Pag sa chorus, sing. Kristiyano lamang, pangat ng pangalay, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit, magpakailanman. Amen, praise the Lord sa awiting yan. Tayo mag-pray. Almighty God, our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na to, sa buhay at sa lakas. Pagpala niyo po ang panambahan ngayong umaga dito sa amin, ganoon sa Aklanbak, at ganoon sa mga ibang mga kasimbahan mo, Lord. Ikaw mag-bless, ikaw mag-panguna, at ikaw may taas. Sa aming pagtitipon, salamat sa iyong presensya, Holy Spirit, at Heavenly Father, kayo po ang mag-bless sa bawat isa sa amin dito, ganoon din po sa aming mga kaibigan, mga loved ones, sa FB, maging sa YouTube. Sa iyo po ang lahat ng glory, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Matthew chapter 1 verse 20. Matthew chapter 1 verse 20 hanggang 23. Okay, basahin ko, sundan niyo sa mga Biblia. Okay, sa YouTube. Matthew chapter 1 verse 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So ngayong December 27, 2020, last Sunday ng year 2020, ang title ngayon, God with us. God with us. Kaya dito sa verse 23, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Emmanuel meaning God with us. Ito nga ang pangalan ni Senator Manny Pacquiao, Emmanuel. Yan, meaning God with us. During that time, more or less 2,000 years ago, God visited His people. After 400 or 600 years of silent years from the book of Malachi sa last book of Old Testament to Matthew, yan ay merong tinatawag na 400 or 600 years of silent years na tinatawag. Finally, God visited His people in the flesh. Kaya sa John chapter 1 verse 1, alam natin yun, in the beginning was with God, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word was made into flesh. So yung salita ay nahiagsalaman, at yan ay si Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ ay ipinanganak dito sa sanlibutan, pero walang record sa Bible, no? Hindi recorded. Yung December 25 na yan, hindi tayo sigurado dyan. Ang sigurado tayo basta pinanganak si Jesus, pero yung December 25 ay walang record yan. No? Ginawa lang yan ng mga tao na December 25. Ay meron nga, sabi, pagan kung nga daw yan ay religious practices, dahil yan daw ay si Semiramis na nanay, at yung anak niya na si Tammuz, at yung yung sa Egyptian pa, meron din mag-ina na may binanggit doon, si Horus yun, o kung si Iris, basta yun, gina-correlate nila sa yung mga pagan na mga worship noong unang panahon, at in-adapt man kay Mary at kay Jesus. So yun lang yung mga ibang mga turo lang, pero importante akaton ay si Jesus ay ipinanganak. Amen? Pero walang pizza. Ayon nga sa mga Bible scholar ay pinanak daw si Jesus ay April, dahil summertime. Kasi during pinanak si Jesus, yung mga shepherd boy, yung gabantay ng mga tupa, ay doon sila sa ilang.
So sa disyerto, gabantay, ay siyempre mainit yun. Ay kung maulan, ay siyempre panilong sila. Kaya yun naman sa mga Bible scholar. Anyway, importante ay pinanganak si Jesus sa laman. Yun ang importante lang. Yan. So, kaya dito, during Jesus' time, yung Israel is under Roman Empire. Di pa lang si Jesus, yung sikat na emperor dati, si Julius Caesar, pumalit ka sa kanya si Augusto Caesar, sa time na ni Jesus. So tapos na yung kasagsagan ng Greek Empire ni Alexander the Great, yung Assyrian Empire, yung Babylonian Empire, mga Chaldean Empire, mga empire ng panahon. Pero in Jesus time, the Roman government ay sila ang nakasakop sa Israel. Pero binibigyan yung mga Hudyo ng freedom of their practice of their religion. Yung tinatawag na Jewish religion. Ito yung mga Judaism. Sakop nga sila ng Roman government ng Italy. Pero yung kanilang panampalataya sa Diyos ay pinapahintulutan na sila. No, sige, practice nyo yan. Pero sakop kayo ng Roman government. Ito yung mga Jewish religious, mga leader, yung mga grupo ng mga Parisiyo, Sadducees, scribes, yung mga elders, mga chief priests, yung Sanhedrin, yung grupo doon ng mga mataas na mga yung sa society. God with us. Number one, because of the Holy Ghost presence. God with us. Number one, because of the Holy Ghost presence or Holy Spirit presence. Kaya sa verse 20, sabi dito, but while he thought on these things, yung napag-isip ito ni Joseph, behold, the angel of the Lord nag-appear sa kanya sa dream. Yan yung angel. Kaya maraming klaseng angel. May mga seraphim, may cherubim, mayroong warrior na angel katulad ni Michael, archangel, yung kalaban niya yung fallen angel na si Lucifer. Si Angel Gabriel naman ay ito yung messenger, yung tagabalita. At kaya mayroong tinatawag na mga good angels at mga bad angels. Ay totoo yung mga angel na yan, no? The angel of the Lord appeared unto him sa panaginip. Sabi kay Joseph, thou son of David, huwag kang matakot na kunin mo si Mary na maging iyong asawa. Dahil yung kanyang dinadala, conceive ni Mary sa kanyang tiyan ay galing sa Holy Ghost, sa Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit ay makita natin na yung presence niya ang nagpapatunay na God with us. At the most neglected person sa Godhead bodily, kasi sa Bible ay makita talaga natin yung sa Colossians yung tinatawag na Godhead bodily, ay ang pinaka-mahiyain dyan sa triune God ay yung Holy Spirit. Ang tinataas ng Holy Spirit ay si Lord Jesus Christ. Ang tinataas ni Jesus Christ ay yung God the Father. Ganun din yung God the Father, tinataas niya rin ay si Jesus Christ. Hebrews 1:8. Ganyan yung Diyos, yung karakter ng Diyos. Tinataas niya yung nila bawat isa. Magkaiba talaga yung karakter ng tao. Ang karakter ng tao, kung sino nasa angat-angat, ginahila pa baba, no? Yung talangka, yung kalampay ba, na crabman mentality, kung saan nakaangat ka, gusto kang hilahin. Pero ang Diyos, ang attitude ng Diyos, karakter, nilift up niya ng bawat isa. Ganon ang Diyos. So, talagang maganda na attitude. Kaya, His presence is already, yung presensya ng Holy Spirit ay nadyan na kaagad sa paglikha ng salibutan. Sa Genesis chapter 1 verse 2, Genesis chapter 1 verse 2, mabasa natin dun na, tingnan nyo, dito kaagad ang Holy Spirit. Kasi yung ibang mga pananampalataya, katulad ng Jehovah's Witnesses, nakausap ko, hindi siya niwala ng Holy Spirit, ang Spirit ay Diyos. Ang paniwala nila, kung lang daw siya yung puwersa, energy, o active force. Ay, magkuhan yan ang Holy Spirit, magdamdam yan, kaya ang Holy Spirit ay mayroon siyang balatyagon, mayroon siyang tinatawag na
yung damdamin. Dahil siya ay persona. Sabi nga dito sa Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form, o walang forma pa yung sanlibutan, and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So nakita natin yung Holy Spirit, Spirit of God moved. So yung sa creation, nandun kagad yung presensya ng Godhead bodily na Holy Spirit. And then yung the holy person of Jesus Christ. Nabagay ko sa mga unang mga preaching ko na mayroong mga 11 na nagpanggap na sila daw si Jesus Christ. Lahat sila yun ay mga sinungaling. Dahil si Lord Jesus Christ, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang yan. At siya lang yung tao, nakatawang tao. Diyos siya nakatawang tao na walang kasalanan. Dahil ang kanyang person ay holy. Galing siya sa langit. 1 Corinthians 15:47. 1 Corinthians 15:47. The first man is of the earth. Ang pinuto ko dito is si Adan. Earthy, galing sa lupa. The second man is the Lord from heaven. Ang pangalawang man na tukoy ay si Lord Jesus Christ from heaven. The Lord from heaven, not from earth. So mapansin pa nga natin doon na si Jesus Christ lang yung tao na walang kasalanan, dahil galing siya sa langit. Pero tayo, si Hana, si JJ, si Pau Pau, si Angging, Nayay din ang Mili, Sir Pen, Sir Monet, Sir Colomina, galing tayo lahat sa lupa. Nagets nyo? Dahil galing tayo kay Adan at kay Eva, so galing tayo sa lupa. Dahil sa lupa, galing si Adan, nilikha ng Diyos. Kaya espesyal ang pagkalikha ng Diyos sa tao, kaya hindi lang sinabi na magkaroon ng tao. At nagkaroon ng tao, wala, hindi niya sinabi. Gawa talaga siya ng yung alikabok sa lupa, tapos hinulman niya, tapos sinipan niya sa ilong. Kaya sabi ng Bible ay nagkaroon siya ng living soul. Kaya tayong mga tao ay special sa Panginoon. Kasi ang pagkalikha ng Diyos sa tao ay hindi niya lang sinabi. Talagang galing sa kanyang mga kamay, hinulman niya. At yung babae naman ay galing yun sa lalaki. Kaya nga, woman, man, woman. Yun. Kaya, ganun lamang kamahal ng Diyos yung tao, tayo. Dahil, hindi niya sinabi magkaroon ng tao eh. At sabi pa ng Diyos, gawin natin ng tao ayon sa ating wangis. Wangis means bukod, it's itsura ha. Itsura, Diyos ko di wangis, yung tawag doon na ayon sa ating, yung ang tao kasi meron siyang emotion, intellect. Ganoon rin ang Diyos, may emotion ng Diyos. Yung Holy Spirit ay namigati. At si Jesus rin ay umiyak, Jesus wept. Ikaw rin umiyak nung na-quarantine yung iba sa atin dito ay siyempre andun yung iyak. No? Siyempre ihiwalay ka pa naman sa yung pamilya. Eh, kung naranasan yung nahiwalay kayo ay ang Diyos nahiwalay rin ang kanyang bugtong anak, si Jesus, di ba? Nahiwalay rin sa langit. So, masakit yun sa ama na yun, mahiwalay ang kanyang anak, pero for the purpose na para abutin tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Nakakalungkot, no? Siyempre, hindi makasulwining kwan. Ang ginagawa ko, kahit nagpapahinga ako, nagsulwining ako. Sa anong paraan? Yung sa cheese.com, mag-play ako diyan ng 2 minutes. Ang purpose ko, share ko ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. O din naman yung Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy household. Ang kalaro ko ay Chinese, but China flag, ako Philippines. Okay ito. Makashare ako. Share ko ng John 3:16. Pag share ko ng John 3:16, for God so loved the world sa Chinese, ang reply niya ay, there is no God. Grabe no, sabi ko ay, there is. Ulit po eh. Sabi niya, there is no God. Sabi ko, there is. May Diyos.
Kita mo kasi, bata pa lang sila, mga Chinese. Pero hindi lahat ng Chinese kasi mayroong Christian din ng Chinese, patago nga lang. Dahil bata pa lang sila, ini-inject na sa kanila na walang Diyos. Pero ang totoo, mayroong Diyos. Unang-una, may konsensya ka, may konsensya ako. So may Diyos. Makita natin yung kalawakan, yung mga stars, yung mga moon, sun, at yung meteor, and then the nature. Makita mo na may Diyos. Yung relo mo, naglabas lang ba dyan ang relo mo ay nakaganyan ang kaagad? Wala, may tayong lumika talaga yan. Ganun din, ang Diyos ay talagang mayroong Diyos. No? So, siyempre, naturuan kagad sila na bata pa na ganun. Kaya nga, mahalaga sa mga bata, kahit naka-lockdown, turuan sila ng Word of God. Pero iba naman ay reply ng Amen. Mga taga-India, may sa Pilipinas man, Amen. Kahit dito sa Pilipinas man ay kalaro ko ay, ang reply niya ay, nag-Amen, maya-maya ay, usually I don't believe God ko, no? Pero yung God niya, small g. Okay yun kung small g, kasi kapag small g, it refers to Satan. The God of this world, small g ay, si Satan yan. Kaya kung mag-message tayo, ulit to sa mga nanay sa compassion. Ulit-ulit yung ginakoreksyonan nga kung big G gid, God bless, big G gid. Although iba, ang dapat ang intention ay tungkol sa Diyos sa langit, kailang mali lang ang nasulat. Pero kinokorek ko yun. So ganon. Kaya imagine nang minsan yung kalaro ko ay taga Sri Lanka, minsan ang paboritong kalaro mga taga Iran, Iraq, mga taga Turkey, at mga Arab. Yun, i-share ko rin yun. Iba naman wag reply. Importante yung sabi ng Bible na share mo yung gospel. So hindi ko na kailangan punta dun sa mga Middle East, kundi dun mismo sa ginamit ko yung itong tinatawag na technology para yung Word of God ay ma-share sa kanila. Kaya, yung iba naman ay, okay, that's right, okay, amen. Yung iba naman ay negative. So, walang pagkaiba sa time ni Lord Jesus na yung magnanakaw sa kaliwa at magnanakaw sa kanan, ay yung sa kaliwa ay mayabang, tumanggi kay Jesus Christ, pero yung sa kanan ay naniwala. Just 9 words na punta siya sa langit. 9 words na. Ano yung 9 words? Lord, remember me when thou comest into thine kingdom. Imagine 9 words lang. Ang tao, ang kaluluwa niya, pwede nang pupunta sa third heaven. Could you imagine Dahil ang langit ay tatlo. Ang first heaven, the heaven that gave rain. Ang langit na nagbibigay ng ulan. James chapter 5 yan. Ang second heaven, the stars fall down from heaven, Matthew chapter 24. Yung mga star ay nahulog galing sa langit. At yung third heaven, 1 Corinthians chapter 12, kung di ko makamali, na mayroong napunta doon na lalaki, si Apostol Pablo yon, na napunta siya sa third heaven. Kaya doon nakatira ang Diyos. Kaya dito sa Genesis chapter 1 verse 2 kanina na the earth is void, empty, there's darkness, kasi ang Diyos nandun siya sa third heaven, the abode of God. Kaya salamat sa Panginoon na si Lord Jesus Christ, siya lang yung walang kasalanan. Ako may kasalanan, ikaw may kasalanan, ating President Digong Duterte may kasalanan rin. Obvious naman kahit sa pananalita niya. Kaya bukang bibig niya na, manirisim niya na, may kasalanan. So, lahat ng tao may kasalanan. Wala ditong matuwid, walang perfecto. Pero mayroong word naman na si Noah ay perfect, at yung isa pa na karakter doon, ang ibig sabihin ng pagka-perfect doon ay matured na silang matured. Yan. So, tandaan natin na lahat tayo ay may kasalanan. At inabot tayo ni Lord Jesus Christ. Kaya nga, sabi dito, ang unang pagparito ni Lord Jesus, siya ay Savior. Ang second coming niya na ay siya ay Judge. Kaya nga, mapansin natin si Lord Jesus Christ at talagang humble siya, mapagpakumbaba. Imagine, Diyos siya, pero doon pa pinanganak sa sabsaban. Pero yung pinanganak kita, yung iba sa ospital, sa bahay, sa sasakyan,
Pero si Jesus, pinanganak sa sabsaban. Kainan niya ng kwan, ng mga kabayo or ano. So, siyempre, pag mga animal yan ay may kwan yan, kung mga hayop yan, may mga kwan yan, may tinatawag yan mga dapaw, bakterya. Oh, pero si Jesus, pinanganak talaga sa sabsaban. Makita natin, kahit unan nga, si Jesus wala siya, kahit unan, pwede man yun, kahit unan wala siya. Walang unan, kita, ang dami nating unan. So makita natin yung karakter ni Jesus, yung kanyang humility. The first man is of the earthy, the second man is the Lord from heaven. The Lord from heaven, not from earth. Kaya yung nag-claim na yun na kadami-dami na nag-claim na sila si Jesus Christ. Lahat yan, mga kanyan, mga bulaan yan, mga piki yan, mga impostor yan, hindi yan si Jesus Christ sila. Meron tayo dito rin, mga taga-Davao. Hindi yan totoo. Si Jesus Christ lang yung tunay na Jesus Christ. Dahil siya ay galing sa langit. The Holy Spirit presence in the life of believers. At kahit sa buhay natin mga manampalataya, tayo ay mayroong Holy Spirit. Kung di man kahit tayo makasalanan, no? Nakatira sa atin ang presensya ng Diyos. 1 Corinthians 6:19. Nakatira sa atin kahit tayo makasalanan. Na nakatira sa atin ay Espiritu ng Diyos, Holy Spirit. Mas gustuin ko na nakatira sa iyo at sa akin ay Holy Spirit kaysa evil spirit. Nakakalungkot no na may mga balita no, yung dahil sa hirap ng buhay dahil na lockdown ay pinatay yung dalawa niyang anak. Nakwento lang yun kahapon pero hindi ko naman napanood. Kung di man yun, dahil sa kahirapan, dahil sa lockdown, pinatay niya yung dalawa niyang anak. So, mahirap yung ganun. Mas maganda nakatira sa atin ay Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Kaya yung body mo, ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit. Kaya kung ang katawan mo ay templo ng Banal Espiritu, huwag mong lagyan yan ng mga makasira sa katawan. Katulad ng sigarilyo, ng alak, ng drugs, ng ano pang mga bisyo. Huwag mong lagyan niya dahil ang katawan mo ay templo. Yung iba nga ay yung pinapaganda nila yung templo, yung church building, no? Pinapaganda. Nothing wrong with that, no? Nothing wrong with that. Pero para sa akin kasi, ang gusto ko, maganda yung ugali, yung mula sa pastor hanggang sa membro. Nagets nyo? Ano mo yung maganda ang church building, pero pangit naman yung ugali ng pastor o mga membro. Pero hindi naman lahat, ha? Kasi, mas gustuin ko pa na nasa bahay lang kayo, nagtitipon kayo, masaya para sa Panginoon, at maganda pa ang mga ugali nyo kasi ang templo ay hindi yung building, ang templo ay yung katawan. Nagets nyo? So, ganon. So, praise the Lord sa kung ang mga building nyo ay maganda. Pero sigurado nyo na maganda rin ang ugali nyo. Yun ang maganda. Hindi yung pakunwari or hipokrito pagitang tao. So, alam ko na yan, no? Kaya nakaranas na ako ng ganyan. So, praise the Lord. Importante ay maganda yung attitude natin sa kapwa. Wala tayong tawag na sikreto o pakunwari. O tawag na ni Jesus Christ ay sa mga reliyoso ay mga hipokrito. Yan tawag ng Panginoon. Kaya, quench not the spirit, huwag pigatiin ang espiritu. And Jesus was led by the Holy Spirit sa Matthew chapter 4 verse 1. And Jesus talked to the Samaritan woman. Nakipag-usap si Jesus sa Samaritan woman. At sabi sa kanilang conversation, the Lord Jesus at yung Samaritan woman dito sa John chapter 4 verse 23. John chapter 4 verse 23. But the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang oras ay darating. Ngayon na ang tunay na magsamba sa Panginoon, sa Ama,
sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito yung hinahanap ng Ama sa mga sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at sila nagasimba sa Kanya ay simbahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Alam niyo, ang gusto ng Diyos sa tao ay sambahin yung Diyos. Yun naman, ang gusto naman ni Satanas, huwag sumamba sa Diyos. Yun naman ang goal ni Satan ay, na yung mga tao ay huwag sumamba sa Diyos, sa tunay na Diyos. Ang gusto ni Satanas sambahin ay siya. At sambahin niya yung mga material na bagay. Ang tao, sinasamba na yung mga material things. Sinasamba na yung sarili. Sinasamba na yung gadgets. Sinasamba yung profesyon. No? Inuhuli na lang yung sa Panginoon. Alam niyo, ang value natin sa Panginoon, tayo ay zero. No? Ang ating career, zero. Ikaw, ako, zero. Kahit nga sa exam, zero. Tapos, yung mga material things, achievement mo, zero yan. Puro zero yan. Pero ang Diyos, one yan. Number one yan. Kaya kung unahin mo yung career mo, zero. Ang iyong sarili, zero. Ang iyong pagsisilpon, zero. Ang mobile legend mo, zero. Ang iyong yung ambisyon, zero. Ang iyong kaibigan, zero. Lahat ng career mo, zero. Ang Diyos panguli na. Ang bilang nun, 00001 lang. Pero pag inuna mo yung Diyos, number one ang Diyos. Ang iyong sarili, zero. Ang iyong pamilya, zero. Ang iyong career, zero. Ang iyong kaibigan, zero. Gadget, ambisyon, zero. Pero kung kwintahin mo yan, dahil nauna number one, so 1,000 or million. So nag-gets nyo? So ganon. At karapat dapat ang Diyos na sa number one sa ating buhay, God first. Hindi naman ibig sabihin na sabi nila pag Sunday kasimba daw ay kasimba kita sa Sun God. Hindi Sunday kasi ang Sunday ay unang araw ng one week. Akala ko ang first day, Monday. Di ba na? Ang first day ay Sunday. At Sunday na banhaw. Si Lord Jesus, Sunday siya na banhaw. Kaya, number one, Sunday yung number one. First day ay Sunday. Si Jesus ay nabanhaw, Sunday. At yung pagtitipon ng mga apostle that time, Sunday, first day of the week. Kaya tayo kasimba, Sunday, para sa Panginoon. Sunday, pahinga man. Pero pwede tayo magsimba, Monday hanggang Saturday. Araw-araw yan. So yung iba kasi, iba ang kanilang pagpaliwanag. Araw-araw ay sa Panginoon yan. Araw-araw ay may Panginoon. So, ganun ang Panginoong Hesus, nakiusap siya nakipag-istorya siya sa Samaritan woman. Na usually, ang Samaritan woman, hindi yan nakikiusap yung mga Hudyo dyan. Pero si Jesus, kinausap niya. Then, number 2, to save His people from their sins. God with us. Ang purpose, bakit bumaba dito si Lord Jesus sa sanlibutan, pinak ni Virgin Mary? Para to save His people from their sins. Alam niyo, His people, pinatawag ko ditong His people, mga Israelites lang, mga Hudyo. Kaya, priority talaga yung mga taga-Israel. Hindi tayo mga hintil, tayo lang ay mga adopted, mga sampid lang ba yun? Tawag? Ang priority talaga ay mga Hudyo, mga tapik lang tayo. Pero, dahil yung mga Hudyo ay, sa John chapter 1 verse 11 ay, they reject Jesus Christ. He came into His own. Naparito si Jesus Christ sa kanyang sariling bayan sa Israel. But His own receive Him not. Pero yung sarili niyang kanya, yung Israel, hindi siya tinanggap. Nireject siya. Naranasan mo ba na bang ma-reject? Naranasan niya ng kamatis. Pag-reject, ginatapon lang, i-reject ka, mapun ka. So si Jesus, ganyan, ni-reject rin. Kaya, yung rejection ng mga Hudyo kay Jesus Christ, blessing katon. Amen? Dahil kita ang tawagan ni Jesus dun sa abang nagkakaon ba yun?
na habang ni Jesus storya na yung Syro-Phoenician woman na habang nagkakaon ay parang kapangayo itong bayan at pagkaon ay hindi karapat dapat na mga tinapay nga na kinyo sa mga hintil. Ay tunay nga Panginoon, sabi na itong babae nga to na yung tinapay ay para lang sa mga anak ng Israel. Ganun pa man ay pwede naman kainin yung kakahulog sa lamisa. Makita mo? Ay natuwa man si Jesus sa doon sa anong panampalataya. Meaning, priority talaga yung mga Hudyo, mga taga-Israel. Nagkalaro ako ulit sa online, no? Hudyo, Israel ba? Israelites? Sabi ko ay, yan, Acts 16:31 yata, tungkol kay Jesus salvation. Ba nag-reply man siya? Or John 3:16, basta verse lang siyang ka-verse. Reply siya. Sabi niya, what if I'm a Jew? Paano man ako isang ka-Hudyo? Taga-Israel. Ay, sabi ko ay, God loves you. Nag-reply siya, good to know. Kasi, hasta makaron, hanggang ngayon, hindi kasi matanggap ng mga Hudyo na si Jesus yung Savior. Kasi ang inaantay nila Savior, nakasakay sa kabayo, nga pang papatayin yung mga Romanong sundalo, dinalang na doon pala sa sabsaban yung Savior. Yung isi-save niya ni Jesus pala ay sa spiritual, hindi yung magkaroon sila ng freedom. Na katulad natin nagkaroon tayo ng freedom sa mga Hapon, sa Kastila, sa Amerikano. Yun ang in-expect nila na freedom from the other country. Pero si Jesus, ang gusto niya, freedom from their sins. Kaya to save His people from their sins. At alam natin na yung kasalanan ng tao na yan ang nagpahiwalay sa Diyos. At yan ang, alam naman natin kung sino ang author na kasalanan, si Satan. At yung sins of unbelief, yung kasalanan ng hindi pagpaniwala, katulad kay Eve at kay Adam. Diba? Ito sinabi ng Diyos, huwag yung kainin nyo lahat ng bunga ng mga puno na yan sa Garden of Eden. Pag gusto kayo kaon, pero huwag yung kainin yung isa lang. Oh. Pero anong ginawa nila? Kinain ni Eve yung walang mansanas, hindi mansanas binanggit. Basta bunga lang. Oo, bunga lang, hindi binanggit na mansanas. Na, yun, ang pinakinggan ni Eve ay si Satan. Si Satan ay pumasok siya sa serpent, sa ahas. Ang ahas yung ganda yung kutis ng ahas, di ba? Yung balat niya dati. Kaya nga, sabi ng ibang Bible scholar, yung ahas daw dati, may kwan yun eh. May kamay at may paa yun. Dahil sinumpa siya, gapang na siya. Tapos, yung pagkain niya ay alikabok na nakabutang sa Bible. Kaya, ang pinakinggan ni Eve ay si Satan. Ibig pakinggan yung Diyos. So, ito na yung nangyari sa atin. Nagkaroon na tayo, kaya mayroong kamatayan, may sakit, etc. Meron kang nagtatampo na may cancer man ako, tapos nagpipray man ako kay Lord Jesus, hindi ako pinapagaling. No, nagtatampo siya. Kasi wala karapatan siya o tayo na magtampo sa Diyos ano nangyari sa ating buhay. Kasi ang pagsagot ng Diyos, apat na klase yan sa panalangin. Yes, no, wait, magantay ka, and then, antuson mo na lang, ano sa Tagalog, batain mo na lang. Ibig sabihin na, ikon mo lang, batason, antuson, i-injure mo na lang. Ibig sabihin, dala-dala mo na. Katulad ni Apostol Pablo, 3 times siya nag-pray sa Panginoon na magaling ang kanyang sakit. Sabi ng Bible scholar, ang sakit niya ay sa mata. Kaya nga kung magsulat siya ng epistle ay large letter. Sabi niya, large letter. Kaya hindi siya gumaling. Kwan na yun, ha? Masipag yan na apostol ni Lord Jesus, pero nag-pray siya 3 times sa Lord, hindi sinagot ng Panginoon. Kasi nga, kung saan ka mahina, doon nag-manifest yung lakas ng Diyos, yung strength ng Panginoon. Kaya wala tayong karapatan magtampo sa Diyos kung may tayong hinihiling. Ako, matagal akong kapre hiling sa Panginoon na brand new nga motor at sidecar. Tagal-tagal akong kapre yun. Pero, uwat-uwat lang in God's time. Kaya, Maghintay ka lang darating. wala tayong karapatan. Kaya ang pagsagot ng Diyos sa prayer ay
wait, kaya napipray tayo ng Lord, sana yung COVID na to, yung virus na to ay malusaw na, mawala na. Di ba? Ilang months na tayo nagtitiis? Siyam na ba? Malapit na mag 1 year sa March. Napipray tayo, di ba? Malusaw na Lord, ang virus, mawala na. So, di ba, wala pang sagot ang Panginoon. Kaya, wait lang. Tapos mayroon darating naman daw doon sa United Kingdom, no? Mayroon namang second na klaseng virus, mas matindi pa doon. Kahit anong virus man yan. May virus o walang virus, ang tao naman ay namamatay. No? Huwag tayong matakot sa virus. Mag-ingat lang tayo. Matakot tayo sa Panginoon. No? Takot ka nga sa virus, wag matakot. Sa Diyos ka matakot. Siyempre, ingat lang tayo. Mayroon tayong face mask, face shield. Kaya, ang sin of unbelief ni Adan at ni Eva ay ganun ang nangyari. Kasalanan yan ay gustong patawarin niya ng Panginoon yung sins of unbelief. And sins of murder. Alam niyo ba na ang pinatay ni Cain ay 1/4 na populasyon ng buong mundo? O paano yung pasang ay 1/4 na populasyon na pinatay ni Cain? Kasi 4 sila, di ba? Si Adan, si Eva, si Cain, si Abel. 4 sila. Ay pinatay ni Cain si Abel. 1/4 kaagad. Di ba? And then, sense of hatred. Merong hatred si Cain kay Abel dahil ang kanyang offering kasi gulay, walang dugo. Pero yung offering ni Abel ay yung tupa, may dugo. Kasi kailangan tayo sa offering ay may dugo dahil may buhay. Yan ang gusto. Kaya ang dugo ni Lord Jesus, yung offering sa cross, ay may buhay yun. Ibig sa gayahin ni Cain si Abel, ang ginawa niya, nagalit siya, pinatay niya yung kanyang brother. Sabi nga, I, the Lord's brother's keeper, sabi niya. Kaya, yun ang hatred, delikado yun. So, tayo, wala tayong hatred. Ako, walang hatred sa bawat isa. Honest to goodness tayo sa Panginoon. Kung may nagagalit man sa akin dahil sa mga wali ko na mga recorded dyan, pasensya na kayo ay tagawali lang ako. Kaya kung magwali man ako medyo masakit, ay kasi hindi ako binabayaran na, Pastor Diyos, ito lang wali mo pag, medyo tatamaan ako niyan, Pastor, ay huwag kang magwali niya na, ito ang pera. Hindi ako bayaran, kaya kung ma-review niyo yung mga wali dyan, ay medyo masakit yan, tamaan kayo sa kasalanan, dahil mahal naman kayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang makasalanan, ayaw lang ng Diyos yung kasalanan. Yan, trabaho lang, walang personalan. Sense of hatred sa heart ni Cain, sense of pride, yung mga mayabang, pride yan. Kaya ang sa word na pride, ang sa gitna niyan ay I. Yung word na sin sa gitna ay I. At sa word na Lucifer, sa gitna rin ay I. Peter I, ako. Dapat ay by God's grace. The author of sin yan, si Lucifer. Kaya mga bata o matanda, pastor man o membro, lahat ay biktima tayo ni Satan. Wala ditong matibay. Lahat tayo'y mahina. Kaya nga, may verse na, be strong in the Lord. At tayo ay mahina. Kaya, palagi kong binabanggit sa inyo, ang kalaban natin ay mahigit siyang 6,000 years old. Estimate ko lahat aron, ha? Estimate ko, kay makaroon ay 2020 na kita. Malapit na mag 2021. At tapos, from Malakay to Genesis, kay Adam, may mga 4,000 years yun. Imagine, ano? Sobra 6,000, almost 7,000 years yun. At pilang years man mo ito sa langit dati, bago mo tinapon ni Diyos sa gugta, dahil tinawag mo nga fallen angel. Pilang man itong adlaw sanda ito. Dahil sa kanyang kasalanang pride. Tapos ang goal niya, ang ginawa talaga ng Diyos yung impyerno, lake of fire na yun para talaga kay Satanas yun. Hindi yung ginawa ng Diyos para sa tao. Para yun kay Lucifer at sa mga demons. Kaya lang, dinadamay niya yung ibang tao. Kaya gumagawa siya ng maraming mga religion para imbes kay Jesus Christ magtuo sa iba na maniwala. So, siyempre sa kaligtasan, sabi sa Acts 4:12, the name of Jesus Christ lang. Ay kung ibang pangalan ang tawagan at ibang simbahan ang tawagan, talagang mapupunta doon. Mabuti pang tao. Yes,
Dahil ang kabutihan ang hindi yan magliligtas, kundi ang panampalataya kay Jesus. Ang mabuting gawa, mabuti yan, pero hindi yan makapagligtas. Bakit? Kasi insulto yan kay Jesus Christ. Pag sinabing, Jesus Christ, namatay ka sa cross, pero hindi yan sapat. Gagawa ko na mabuti para punta ko sa langit. So, yan ay insulto sa Panginoon. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross, bastante na yon. Okay na yon. Siya na yung sin bearer natin. Ibig sabihin, siya nagdala natin mga kasalanan. Ganun tayo. Kaya lahat tayo ay biktima. Membro, mga pastor, evangelist, missionary, biktima. Kaya tayo lang ay palaging be strong in the Lord. Tayo sa Panginoon lumapit, draw nigh to God and will draw nigh to you. Kaya nga, plea sa yung kay Satan at lumapit sa Panginoon. At tinan mo yung sa Revelation 21 verse 8, iba't ibang klaseng kasalanan dito. Revelation 21 verse 8. Kaya yung nagsasabi na yung Chinese na yun na there is no God, kawawa siya, doon siya punta sa impyerno. Yung sabi doon ay sin of yun, unbelief. Revelation 21 verse 8. But a purple, yung takot sa Bible study, sa Word of God. And unbelieving, wakapati, o tamo? Hindi lang pala dito sa Pilipinas, kahit sa Europe, sa Middle East, sa Asia, sa Amerika, mayroong mga hindi niwala sa Diyos. Akala ko noon, pag mag-share ako ay, expect ko na tanang tao ay magpati. Ay gali, iba-iba gali ro patawo, pag sa Panginoon, pagtratar. So, nanawaan ko na tapos ay, kasulat sa Bible na, all men have not faith. Ibig sabihin, may sa tanang tao ay mayroong hindi naman niwala pag iba. So, doon lang tayo sa maniniwala. Kaya na, paano sila blinded by God of this world na si Satan. So, pangayawang itapon sa impyerno, unbelieving, hindi naniwala. Karumal-dumal, murderers. Katulad yung nangyari na yun na nag-viral na yun, no? Ay, nadamay tuloy yung mga, hindi naman lahat na gano'n, no? Marami pa rin naman mga matitino at mababait na mga pulis. No? Binahiran niya, binungisan niya yung pangalan ng PNP. Dahil maraming mga good cop at mga mabubuting mga pulis. Warmongers, sorcerers, mangkukulam, idolaters, lahat ng sinungaling. Kanilang bahagi ay sa lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, sa Diyos ay maliit o malaking kasalanan. Anong klase man yan, hayag o tago, lahat yan ay pinatawad ng Panginoon. To save His people from their sin. Kay Jesus yung naturo tumingin ka lang sa babae na mayroong marumi, masamang motibo ay nagkasala ka na ng adultery. Tingin lang yun kay Jesus Christ. Yung sa Old Testament ay i-commit mo talaga. Tapos ang ubrang kay mo, ibatuin ka hanggang mamatay. Pero sa time ni Jesus, tumingin ka lang na may maruming, masamang pagnanasa ay huwag ka agad adultery. Sa time ni Jesus ang tawag. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay mayroong salita niya na nagtuturo sa atin, nagpupungkol. God, number 3, God wants us to be with Him. God wants us to be with Him. Gusto ng Diyos na tayo ay para sa Kanya. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Na reconcile na tayo sa Panginoon, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So dahil kay Jesus Christ, na-reconcile na tayo. Dahil gusto ng Diyos, God wants us to be with Jesus. At sabi nga ni Jesus sa John chapter 14,
verse 1 hanggang 3, nag-prepare ako ng lugar para sa inyo. At kung saan ako naroon, ay doon din naman kayo. Dito, tayo ay squatter tayo. Hanggang squatter, 1975 pa kami yan, sa Esproco, no? Ay squatter hanggang ngayon. Garinta pa ng 300. Dati ang renta, 5 piso, 10, 20, ngayon 300. Ay, squatter, pero salamat sa Panginoon, meron tayong lugar. John 14 verse 1. Let not your heart be troubled, you believe in God, believe so in me. Also in me. In my Father's house are many mansions. O, tayo lang natin na may mansion tayo. Nang pilar kung si Jesus Christ ang Lord and Savior, kung nagtuoy mo kay Jesus, sa langit na siya, may mansion siya. If they were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya sabi ni Jesus, kung saan ako, nando rin naman kayo. So, tis-tis lang tayo. Ano nga nito? Antay lang. 77, no? Si Nanay Shirley, 77. Ay ako ay 49. Kung mamatay ako at 77 years old, di ko nalanggal ako. 28 years na lang. Pero hindi sigurado ron. Ang sabi na 28 years na, at least ay matapos na pag-antos kaya sa squatter area. Pero kaya, sabi nga, habang buhay pa tayo ay i-grab natin yung opportunity na maging malapit sa Panginoon, makinig ng Kanyang salita, mag-serve sa Panginoon. Then, at nag-aantay tayo sa pagdating ni Jesus ay sa Titus 2:13. Titus 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So dito si Jesus Christ, great God. Nakakalungkot, no? Ibang mga tao hindi siya matanggap na Diyos. Maliwanag dito sulat ni Apostol Pablo. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. At alam niyo ba na tayo ay niligtas na Panginoon, hindi tayo para parusahan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son, nagantay tayo kay Jesus Christ from heaven. Sabang nagantay, tayo ay abala para sa Panginoon, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Na tayo iligtas sa puot na darating. So, iligtas tayo ng Diyos hindi para kapuotan, kundi tayo ay bigyan ng abundant life at dun sa langit ay mansion. Kaya sabi sa Romans chapter 8, who shall separate us from the love of God? Wala makaseparate tayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, God wants us to be with Him. Gusto niyo rin? Yan naman ang dapat sa tao. Dahil alam nyo, sabi nga ni Senator Pacquiao, kung billion man siguro ng kwarta, no? Sa pesos, no? Billion siguro base. Kung may billion siya, dami niyang dami siyang mansion eh. May sa Manila, may sa Ragana, may sa Quezon, may sa Los Angeles. Dami niyang bahay. May Boracay pa yan. May sa Boracay pa. Dami niya rin pera, dami niya negosyo, dami niyang scholar, natulungan. May mga trabaho na nga yung scholar niya. Tapos, senador pa siya, congressman. Daming pera, sikat, lahat na. Pero ano sabi niya? Lahat ito ay wala lahat na kabuluhan kung wala sa Panginoon Jesus. Kung wala sa Diyos, useless lang. So see, kung ano yung nagsasabi wala ang kanatanan Ako nga, kahit bisikleta, wala ako eh. Diba? Dami niyang bahay. Pero sabi pa niya na kung wala si Jesus Christ, kung wala ang Diyos ay wala magyakon. Kaya yun, sa kanyang mismo, sa kanyang. At naranasan niya, imagine, pag napanood ko na ang kanilang ulam ay kwan lang, yung hasang lang, yung ulam nila, lutuin lang. Hasang, tapos yung ginaamag na pandesal o tinapay sa big shop, ay nagto niya, ginahingi niya, na akin na lang yung kwan, mag na kwan, ay pilian nila at initin. Imagine minsan yung congressman niya kapatid Macaron, yung si Ruel ba yun? Kwan man, gutom na sabi ni nanay yung itiis ng mga anak, wala tayong kwan inom ka lang muna ng daming tubig. Imagine pero tayo,
Mayroon, isa na piso. Nag-antay lang. Antay ni Gigi yan. Kuha ka lang. Oh. Kaya, yan ang blessing ng Panginoon sa atin. Kaya ang sikrito talaga, dati ang mahirap man kami, ang aming ulam dati lang ay asin. Basta mainit yung kanin namin. Ay, anin kami magkapatid ay apito na lalaki. So ang ulam namin ay asin. Tapos ay mainit na kanin, lagyan lang ng tubig sa gripo, tapos asinan lang, haluan na. Yun ang ginakaon ko. Minsan walang ulam, ay Alaska lang ulam ko. Punta sa school, college ako. Minsan saging lang ulam, so wala talaga eh. Oo. Kasi wala pa Panginoon kasi noon. Pero sa Panginoon na, tapos kahit wala akong sweldo. Pero hindi ako ginutom. Binata, serve sa Panginoon, naka-asawa, tapos nagkaroon dalawang anak. May pagkakas ka kayo, may pagkain pa rin. So makita mo yung pag sa Panginoon ka, ay talagang may pagkaiba kaysa wala ka sa Panginoon. Kasi ang kanan nila pag sa Panginoon ka, faithful ka sa Panginoon, may pabayaan ka, makuan ang kabuhi mo, mapariwara. Hindi, mali. Maging maganda pa nga. At nakaka-bless pa tayo sa ibang mga tao. Nakakatulong pa tayo. Imagine, akala nyo pumunta kami sa Boracay noong December 23, akala nyo na maganda ang buhay doon. Hindi. Dahil dalawang pamilya pinuntahan ko namin, Mama Nalin. Bibili ng materials, no? Ay kulang siya ng kulang siya ng 10 pesos. Ay, hindi siya makabayad ng 10 pesos na kulang kasi ang pera niya na 25 o 20 o 25, pamasahin niya pa uli. Sabi ko ay, ako na lang magdagdag yan. Ako na lang magbayad. Imagine, sa Boracay niya na. Tapos ay yung isa naman na tatay, ay, kulang may 10 piso ko lang. Siya ako na lang magbayad. Kasi walang dalang pera. Imagine ay, pero salamat naging discount man ito. 3,000 lang lumakilos. Bigay na Project Compassion sa Aklan Baptist Child Development Center. Kaya, salamat sila sa Panginoon. Kaya pag sa Panginoon ka, maganda, kaya huwag nating isipin na pag sa Panginoon tayo ay lugi tayo. Hindi. Ang Panginoon nga ang source ng lahat ng mga blessing. Kaya huwag tayong lalayo sa Panginoon. May malapit tayo sa Panginoon. Ang tingnan natin ay hindi yung magandang church building. Nothing wrong kung may magandang church building o malawak na lugar. Natinig natin yung turo ng salita ng Diyos at yung nasa loob dito natin na honest to goodness tayo, walang hypocrisy, walang banba yung may nagawang kabulastugan, kundi honest to goodness para sa Panginoon. God with us. Amen? Amen. Ang presensya ng Panginoon na sa atin, God with us. Number 1, because of the presence of the Holy Spirit. Meron tayong Holy Spirit. Number 2, to save His people from their sins. At hindi lang kasalanan ng mga taga-Israel, kundi atin rin mga kasalanan, lahat. And number 3, God wants us to be with Him. Gusto ng Diyos na tayo'y sa Kanya. Last verse, 1 John 1:3. Dito ako magtapos. 1 John 1:3. Dahil ito ang gusto ng Panginoon sa atin. 1 John chapter 1 verse 3. Basahin natin lahat. 1 John 1:3. 1 John chapter 1 verse 3. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. 1 John chapter 1 verse 3. Okay? Read begin. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen? So, totoo, ang ating fellowship ay sa Ama, sa Diyos Ama, at sa Kanyang anak na si Jesus Christ. Iba yung Ama ha, iba yung si Jesus Christ. Pero may verse doon sa Isaiah 9:6 na tawag doon, for unto us the Son is given, His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Pero sa ibang verse sa Revelation, Almighty God man si Jesus. Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung Everlasting Father doon na tinutukoy ay siya yung Everlasting Father. Ibig sabihin, siya yung source, siya yung Ama ng eternity.
Dahil kay Jesus Christ, nakaroon tayo ng eternal life. Siya yung, kahit tawag siya na everlasting Father. Siya yung Father of eternity. May eternity tayo, no? Because of Jesus. Siya yung dahilan. Siya yung Ama. Kaya huwag kayong ma-confuse. Kaya dito, ang ating fellowship ay sa Ama, sa Diyos Ama, and with His Son, Jesus Christ. So iba yung Son, si Jesus Christ. Iba, hindi pwede kasi yung, si Jesus yung Ama, si Jesus man yung anak. Ano pinako si Jesus sa cross? Nagsabi siya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pinabayaan siya dahil sa kasalanan ng tao. Ibig sabihin ay kung si Jesus yung Ama, nakapako siya, tapos tumawag siya doon, paano yun mangyayari, di ba? So iba yung Diyos Ama, iba yung Diyos Anak. Yung Diyos Ama, sa John 3:16, sinugo niya yung si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Nang nabaptize si Jesus, 30 years old, yung boses sa langit, nagsabi, ito yung pinakamahal kong anak, na lubos kong kinulugdan, may boses. Tapos si Jesus, kinbaptize, hindi dibaptize, yung anak. At yung Holy Spirit bumaba sa anyong kalapati. So, at least hindi kayo, natuturuan kayo kay sa iba yan na hindi natuturo. At kung naturo man, iba ang paliwanag. At least maliwanag dito. Praise the Lord. At tayo natapos na. Okay, let us close in prayer. Doon na lang testimony sa offline lang. Okay, thank you sa mga nanood. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, Almighty God, sa langit, thank you na marami sa iyong salita, Lord. Thank you na tunay na God with us. At dahil kay Lord Jesus Christ, at nakita namin yung presence ng Holy Spirit, at ang purpose mo, Lord Jesus, ay mamatay sa cross para aming makasalanan ay mabayaran. Salamat ang kasalanan namin at hindi kasalanan ng mga fallen angels, kundi ang kasalanan ng tao, ng mga fallen man. At thank you na gusto mo bawat sa amin ay makaroon ng fellowship to be with you, Heavenly Father, through the Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa mga blessings, sa katotohanan. At ngayong umaga, sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, sa YouTube, sa FB, wala pang relasyon kay sa Diyos Ama, kay Lord Jesus, at sa Holy Spirit. So, pwede kang tumawag ngayon. Hindi mo pwedeng masabi na ang Diyos ay Ama mo hanggat wala kang personal relationship kay Jesus Christ. Dahil sabi sa Biblia, John 1:12, but as many as receive Him, Jesus Christ, give Him the power to become the sons of God. Hanggat hindi mo natatanggap by faith si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi ka pa anak ng Diyos. Yung mga anak lang ay yung mga nagsisi ng kasalanan at naniwala tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Gusto mong maging anak ng Diyos, gusto mong magkaroon ng eternal life sa heaven, sumunod ka sa short prayer na ito, na yung humility, pag-amin ng kasalanan at pag-believe kay Jesus. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa iyong salita. Naamin ko po, ako'y nakasalanan, patawarin niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan. Pinagsisihan ko, pinatalikdan ang lahat kong mga kasalanan. Panginoong Isus, binubuksan ko ang puso ko, pumasok ko kayo. Tinatanggap kita by faith as my personal Lord and Savior. Thank you po, Holy Spirit, for the promise of the eternal life. Thank you, Heavenly Father, sa privilege na maging anak mo ako. Help me to live pleasing you at sa pagsunod ng iyong kalooban. In Jesus Christ's name, Amen. Let us close in prayer. Almighty God, Heavenly Father, maraming salamat po sa mensahe, sa iyong salita sa time. Napapalain niyo po ang bawat isa sa amin dito. Si Nahedi Namili, Sir Prince, Sir Manit, si Paul, si Benlin, si Jomar, si Dino Nila, si G.A., may si Monique, si Edgar, si Bong, si Dino, may si Nila Lord, si G.A., si G.R., si Vanessa, si Julian, ingatan sa Laguna Lord, may si Insoy, si Janjan, si Margie, si Mabi, si Mian, si Jor, Lutlot, si Kuya Kim, si Atiling, Natang Mans KK, may si Ate Bing, Ate Inday, Ate Bibi, ang si Pastor Ramon Rosauro, Papalaman sa Panginoon, Pastor Nagli, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Excel, Pastor Tony Casanuba, Pastor Bicabiar, si Mang Patrick Amago, Nanjima, at maging si Sister Lisa,
Brad Julius Go, Magdalene Giovanna, Preacher Jim, at